Narito po ang News TV Quick Response Team sa Blue Mosque sa Taguig para kumustuhin ang mga kiraham sa gitna ng panibagong opensiba ng Malaysian forces laban sa Zulu Royal Army sa Sabah. At kanina nga po ay dumating dito si MNLF Chairman Nur Miswari at nagbigay po siya ng maikling press conference sa mga media na nandito at ang mga pahayag po niya ay may kinalaman dito nga po sa nangyayaring gulo dyan sa may bahagi ng Sabah. Matapos ang maikling press conference ay nagulong po sa kwarto itong si Miswari at itong si Sultan Jamalul Kiram. Nagkaroon po sila ng maikling pag-uusap at pagkatapos po niyan ay umalis na rin agad itong si MNLF Chairman Nur Miswari matapos nga na siya ay sumagot sa ilang mga katanungan ng media na nakaantabay nga po dito sa bahaging ito ng Taguig. Samantala, hirap pa rin ang foreign media na makakuha ng impormasyon kaugnay sa nangyayaring bakbakan sa Sabah. Bukod sa hinaharang sila sa mga checkpoint, hindi sila pinahihintulutang dumalo sa press con ng Malaysian authorities kaugnay ng sigalot. Mula mismo sa Sabah, may live report si Maki Pulido. Maki? Susan, gaya nitong mga nakaraang araw, walang tigil yung mga military convoy na papuntang Tanduao dito sa Lahad Datu kung saan nagkuta nga sina Raja Muda Agbimuddin Kiram at kanyang Royal Security Force. Nakita rin natin yung mga hinahatid na mga tangke sa lugar at tuloy rin yung lipad ng mga helicopter. Pero ito lamang yung mga indikasyon na nakikita natin na nagkaroon nga ng operasyon ngayong araw dun sa may Tanduao dito nga sa may Lahad Datu. Ang problema kasi, Susan, walang makalapit na media kahit dun man lang sa kanto patungong Tanduao. Hinaharang na sa checkpoint ang ilang miyembro ng foreign media at sa checkpoint may hawak na nga yung mga pulis ng mga baril sa paglapit sa mga sasakyan. Ayon sa Malaysian authorities, nagsasagawa sila ng press conference kaso alam mo, Susan, isinasagawa ito sa lugar kung saan pinagbabawalang pumasok yung media. So dun sa ikatlong checkpoint na patungo nga ng Tanduao, kahit sabihin mo dun sa mga pulis na ikaw ay pupunta sa press conference dahil nandoon nga yung mga Malaysian authorities na supposedly ay magbibigay nito, ay hindi ka rin naman papapasukin. So tanging Malaysian state media at piling local media yung naroon at ito lang yung mga kinakausap ng Malaysian authorities. Samantala naman, Susan, nandito pa rin sa Lahad Datu sina Foreign Affairs Undersecretary Jose Brillantes. Sila ay nag-aabang kung ano nga yung maaaring may abot na tulong sa mga apektadong Pinoy. Susan? Maki, so ang ibig sabihin nito habang parang lumalala ang sitwasyon niya sa Lahad Datu, mas lalo naman silang humihigpit sa mga foreign media na gaya mo para makakuha ng mga impormasyon, mga dagdag na balita kung ano yung totoong nangyayari doon sa Lahad Datu. Totoo yan, Susan. Mas kapansin-pansin nga yung paghigpit ngayong araw, lalo na dun sa ikatlong checkpoint. Dahil alam mo, itong Tanduao, Susan, mahigit 2 oras ang biyahe mula dito sa sentro ng Lahad Datu at 3 checkpoint ang iyong dadaanan. Pero sobra yung paghihigpit ngayong araw kasi dati nagawan pa ng paraan hanggat makarating dun sa kanto nga na patungong Tanduao. Pero sa ngayon, talagang hindi na pwede. Hindi ka talaga makakapasok. Lalapit yung mga pulis na may hawak na baril. So, sa ngayon, talagang ayaw nila na may makalapit o makapunta at nagbibigay lang sila ng kanilang information. It's their version. So, kung ano man yung mga lumalabas na information ngayon, ay version lamang na nanggagaling sa Malaysian authorities. It's their version of the story. Dahil wala namang makalapit na media at ang kinakausap lang nila ay state media at yung mga gusto lang nilang kausapin na local media, Susan. Okay, so maraming salamat, Maki, at antabayan na namin yung mga dagdag na report na makukuha mo pa dyan, bagamat yung sa sinasabi mo nga ay nahihirapan kayo, pero mag-ingat kayo dyan, Maki.